Tunayang mabisa, ang mga nurse tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Helps stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada? Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Oh, so good. Komeo, so tanghon. So bagay sa bawat celebration. So easy, so dummy. Komeo, so tanghon. Kumeas Sotanghon. So good. Sotanghon. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento,
iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 16 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyon. Balansyadong balita. Balansyado. Pilipinas, araw na ng Huwebes. 26 sa buwan ng Marso taong 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Ang pasahero sa ilang bahagi ng Metro Manila patas ang pagtala na-stranded sa pag-uumpisa ng 2 araw na nationwide transport strike. TNVS community nagpapasaklolo na rin sa gobyerno dahil sa krisis sa langis. Krudo mula sa Russia, dumating sa Pilipinas. Ilang biyahe ng PAL ay inuspinde dahil rin sa global oil crisis. Ombudsman handang isumite sa Kongreso ang salin ni Vice President Sara Duterte. Power grid sa Luzon at Visayas inaasahan na mananatiling matatag. Visayas grid nanganganib makaranas ng yellow alert. Empleyado ng MDRRMO binaril patay sa Sariaya, Quezon, krimen. Nahuli ng CCTV. Balansyado. Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang inyong tagapagbalita. Sa pangalan ni Miss Karen Oyong, ako si Josa Cruzat. At Henry Uri. Balansyado. Sa detalye ng mga balita, marangkada na ang 2 araw na nationwide transport strike bilang protesta laban sa patuloy na pagtaas ang presyo ng langis sa gitna ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Lumahok sa kilos protesta, iba't ibang sektor ng transportasyon, kabilang ang mga driver ng Jeepney Transport Network, ang TNBS o motorcycle taxis, bus at UB Express. Ilan sa mga pangunahing panawagan ng mga nagpoprotesta ay ang pagtanggal ng value-added tax at excise tax sa produktong petrolyo, pagbaba ng presyo ng langis sa 55 piso kada litro at pagbabasura naman ng oil deregulation law. Hiling din nila ang dagdag na pasahe sa lahat ng uri ng transportasyon, 1,200 family living wage at nationalization ng oil industry. Nanatiling mapayapa ang isinasagawang transport strike sa Metro Manila. Ayon kay NCRPO spokesperson o Police Major Hazel Asilo, wala pang naiulat na anumang untoward incident kahit may mga stranded na umanong pasahero sa iba't ibang key location sa Kamaynilaan. Mula alas 5 ng umaga, nakadeploy na ang 150 assets ng PNP sa Capital Region. Naserbisyuhan ng ilan sa mga ito ang mga mananakay na umano'y pinili pa ring bumiyahe sa kabila ng kilos protesta ng mga tsuper.
chofer. Taliwas naman ito sa report ng Metropolitan Manila Development Authority na wala pa umanong nakikitang stranded na commuters sa pag-arangkada ng Tigil Pasada. Pakinggan po natin si spokesperson ng NCRP o spokesperson na si Police Major Hazel Asilo. Usually sa mga areas na alam natin na nagkakaroon ng congestion at yung mga nagkukonvene yung ating mga kababayan natin. So, ibig sabihin, may stranded na? May mga stranded kasi may mga talagang kahit na alam natin na rally, meron pa rin talagang mga lumalabas kahit hindi naman ganun ka-importante yung kanilang malakad. So, nagko-contribute sila dun sa bulto ng mga kababayan natin na pumapasok sa kanilang mga schools at sa mga ganun. Samantala, muli namang naghandog ng libreng sakayang pamahalaan sa mga pangunahing ruta sa Metro Manila ngayong araw, March 26. Ito ay upang alalayan ng mga pasaherong naapektuhan ng ikinasang 2-day nationwide transport strike bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dahil sa gulo sa Middle East. Ayon sa DOTR, naghanda sila ng mga bus katuwang ang Office of the President, Department of Energy, Philippine Coast Guard at Philippine National Police. Alas 8 ng gabi na nagsimula ng alas 7 ng umaga. Kabilang sa mga rutang saklaw ng libreng sakay ang Philcoa to Cubao, Welcome Rotonda to Cubao, Loton Welcome Rotonda, Loton to PITX, Nagtahan to Cubao at Commonwealth to Fairview. Inilunsad din ngayong araw ng Kamara ang biyaheng Damayan o libreng sakay sa mga pasahero mula San Jose del Monte, Bulacan hanggang Quezon City, Rotonda at vice versa. Ang proyekto ay joint effort ni House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos ng Ilocos Norte. Sakop ng libreng sakay ang ruta ng San Jose del Monte, Bulacan hanggang Quezon City, Rotonda at vice versa nga po mula 5:30 a.m. hanggang 8 a.m. at 4 p.m. hanggang 7 p.m. 4 na bus ng Kamara ang babiyahe mula sa koordinasyon ni House Secretary General Cheloy Garafil sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Samantala, humirit na rin ang reforma sa pasahe ang sektor ng Transport Network Vehicle Service o TNVS dahil hindi naman nila makayanan ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa ipinatawag na press conference, nagpasaklolo na sa gobyerno ang grupo dahil marami na umano sa kanilang unit ang nakakuha na sa bank loan at isa-isa nang narerimata. Ayon sa TNBS Community Philippines, bagamat nakatulong ang mga ayuda tulad ng cash assistance mula sa gobyerno, ang mga ito ay panandaliang lunas lamang. Narito ang kanilang tinig. Yung driver ko, sinoli na po sa akin yung unit. Sabi niya sa akin, Sir, hindi ko na kaya mag-boundary. Mabait naman po kayo sa akin, susoli ko na lang po. Nangyari to 2 weeks ago, hirap na hirap po ako maghanap ng driver ngayon. Sa totoo lang. Talagang wala na po, kung magpa-boundary po siya sa akin, wala na po siyang kikitain. Then, more likely sir, nasa 60 to 70% po ng kinabubuhay na po namin yung nawala. Yung nawala po sa amin na nate-take home. Magkano nga po yun, ma'am? Sa 3,000, sir, sa 70%, that's around 2,100 na po yung nawala sa amin. Isang barko na may lulan na 700,000 bariles ng krudo mula sa Russia ang dumating sa Pilipinas. Ayon sa impormasyon, namataan ang Sierra Leone flagged vessel na Sara Sky sa pantalan ng Limay sa Bataan. Napag-alaman na ang consignee ng high-quality crude mula sa Espo pipeline ng Russia ay ang Petron Corporation, kung saan ang kanilang refinery ay matatagpuan sa naturang bayan. Ito ang kauna-unahang shipment ng Russian oil sa Pilipinas sa loob ng 5 taon. Noong nakalipas na linggo ay binanggit ni Ramon Ang, CEO ng Petron, na may negosasyon ang kumpanya para sa pag-aangkat ng langis mula sa Russia. Samantala, nagsuspindi naman ng ilang biyahe ang Philippine Airlines dahil din sa epekto ng global oil price increase. Sa Facebook page ng Philippine Airlines, ang mga suspended flights ay ang mga sumusunod: Cebu, Guam, umpisa sa April 16, gayon din ang Cebu to Ho Chi Minh City mula April 19, maliban sa May 1, 3, 24 at 31. Sinuspindi din for further notice ang flight ng PAL sa Clark, Siargao sa May 4, Cebu Usami sa May 5 at Cebu Calbayog sa May 6. Ayon sa PAL, mga apektadong pasahero ay maaaring mag-refund o ipakonvert na kanilang travel credits para sa susunod na biyahe.
maaari ding magparebook para sa ibang ruta sa loob ng 60 araw. Bukod sa flag carrier ng bansa, nauna nang nag-anunsyo naman ng suspension ng ilang biyahe sa Asia at Cebu Pacific. Maagang dumagsa ang mga delivery riders sa kartilya ng Katipunan sa Maynila dahil sa cash assistance payout mula sa pamahalaan ngayong araw. Sa listahang ipinasa ng LTFRB sa DSWD, higit sa 21,000 ang riders na target mabigyan ng 5,000 pisong ayuda. Ngayong unang araw ng distribusyon, halos 12,000 riders ang nakatakdang tumanggap ng tulong habang higit 9,000 naman ang inaasang mabibigyan kinabukasan. Sa Sabado, March 28, halos nasa 4,000 motorcycle taxi riders sa Maynila ang makikinabang din sa naturang programa. Mahigpit namang binabantayan ng Manila Police District ang lugar upang matiyak ang kaayusan at maiwasan ang anumang kaguluhan lalo na sa dami ng mga pumipila. Samantala, tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, karoon din ang mga lokal na pamahalaan ng Quezon City na maayos at ligtas at organisado naman ang cash assistance payout para sa mga driver mula sa iba't ibang grupo. Kasunod dito ng pagkakahintay ng isang PUJ o pagkakahimatay ng isang PUJ driver kahapon habang nasa pila ng mga kukuha ng 5,000 piso na tulong pinansyal dahil sa krisis sa langis sa Quezon Memorial Circle. Napag-alamang mayroong seizure condition na naging sanhi ng pagkawala ng malay ang driver. Nagpaabot na sa driver ang karagdagang tulong pinansyal mula sa DSWD. Samantala, isinusulong ngayon sa Kamara ang panukalang mag-aamyenda sa Price Act at para maisama na ang gasolina at diesel sa listahan ng mga itinuturing prime commodities. Batay sa House Bill No. 8765 na inihain ng Magkabayan Bloc, palalakasin nito ang kapangyarihan ng gobyerno na magpataw ng price ceiling sa gasolina at diesel sa panahon ng kalamidad, emergency at insidente ng malawakang price manipulation at artificial price increases. Ayon sa Magkabayan Bloc, malinaw ang kartel sa presyohan ng langis at hindi dapat ito pinapayagan ng gobyerno lalo na sa gitna ng krisis. Kailangan anya ng proteksyon upang mapigilan ang garapalang overpricing at mahinto ang domino effect nito sa pamasahe, pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Nilinaw naman nila na pansamantala lamang ang layunin ng naturang panukala at iginiit na ang nararapat na gawin ay i-repeal ang oil deregulation law at matigil na ang sabuatan ng mga kumpanya ng langis. Tiniyak naman ng Department of Trade and Industry na wala pang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga grocery at supermarket. Ito sa kabila ng 3 linggong mega oil price hike dulot ng bakbakan sa Middle East. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni DTI Secretary Cristina Roque na patuloy silang nakamonitor sa presyohan ng basic necessities. Pakinggan natin si Roque. Wala po tayong problema sa supply. Marami po tayong, may mga inventory po sila. In fact, even the DA has also issued a statement na meron talagang supply. Ang magiging issue lang dito will be yung presyo because of all of this, yung pag-increase nga ng gasolina, ng oil, no, ng energy. So, dun po tayo but there's no need to panic, no need to hoard, and no need to profit here kasi meron po tayong supply ng pagkain. Inaasahan naman na magiging matatag ang supply ng kuryente sa Luzon at Mindanao hanggang sa ikalawang quarter ng 2026. Ayon sa Institute for Climate and Sustainable Cities, ang naturang stable outlook ay kabaliktaran ng sitwasyon sa Visayas Power Grid na pinangangambahang makaranas ng yellow alert. Ang yellow alert ay tinataas sa tuwing nagiging manipis ang power reserves, lalo na sa pagkakataon na mataas ang demanda sa konsumo ng kuryente. Ipiniwanag ng ICSC na namimiligro nga mangyari ang nabanggit na sitwasyon dahil ang Visayas Grid ay umaasa sa supply na galing sa Luzon at Mindanao. Samantala, hindi saklaw ng energy conservation measures ang mga ambulansya, fire trucks at police vehicles sa gitna naman ng krisis sa presyo ng langis. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, hindi maaaring tipirin ang mga serbisyong direktang may kinalaman sa kaligtasan at buhay ng mga Pilipino. Binigyang din na Recto na kailangan mapanatili ang operasyon ng mga kritikal na serbisyo habang tinutugunan ang epekto ng nagmamahal na krudo sa pandaigdigang merkado.
Sa halip, ang pagtitipid anya ng gasolina ay patutupad sa ibang government service vehicles upang matiyak na sapat ang supply para sa emergency response. Sa iba pang mga balita, nagpahayag ng kahandaan ng Office of the Ombudsman na tumalima at magbigay kooperasyon sa Kamara hinggil sa hinihinging Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod ng plano ng House Committee on Justice na isabina ang mga record ng Vice Presidente mula 2007 hanggang 2013 at 2016 hanggang 2024 kaugnay ng mga impeachment complaint laban sa kanya. Una nang pinagpapaliwanag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, si VP Sara sa nakita umanong wealth gap o malaking lundag ng yaman nito mula noong 2007 hanggang sa kasalukuyang 88 milyong pisong net worth ngayong taon. Pakinggan natin si Ombudsman Boying Remulla. It's part of the constitutional process that we have. It's the legal process. And we just abide by the rules and the law when it comes to impeachment proceedings. Susunod lang tayo sa batas. 30 minuto, makalipas ang alas 5 ng hapon, sumain nyo na mga balita sa Balansyado. Kami, ang inyong tagapagbalita. Ako po si Josa Cruzat. At Henry Uri. Balansyado! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tambak
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer HTV, match up with entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
Simula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Research, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Kahaninang pinapanood, siguro, baka napanood din ninyo. Pinapanood ko ulit yung hearing sa Senate tungkol doon sa pagpapatawag nila ng pagpupulong sa Department of Energy. Yung pinakamataas na opisyales ng Petron Philippines, may binabanggit siya, may pinaliliwanag siya tungkol doon sa sinasabing replacement cost. Yung replacement cost pala ho, yun yung sinasabing na kinakailangan pag sila ay, dahil may krisis, kung bibili sila ngayon ng gasolina o yung nabili nilang gasolina ay hindi nila pwedeng ibenta ng mura technically dahil malulugi sila, at pagka sila'y nalugi at wala na silang maibibili sa mahal na kanilang aangkatin, ay doon magkakaproblema, hindi na nila kayang bumili ng mahal kung hindi nila itataas ang presyo ngayon. Nasundan nyo ba ako? Diba? Kasi sinasabi niya, kung nabili namin yun ng $100 per barrel, hindi rin namin pwedeng ibenta rito ng $100 per barrel. Otherwise, mawawalan kami nung tinatawag na replacement cost na pambili namin doon sa kasalukuyang kinakailangan naming angkatin. Ayun ang binabanggit niya. So, ibig sabihin, kaya mahal, pagka bumili ka ng krudo ngayon, di ba, napakamahal. Kasi ikinakarga na nila, in other words, kaya mahal ngayon, ang binibili natin, ikinakarga na nito mga oil companies, yung ibibili nila, nag-iipon na sila ng pambili para doon sa mga susunod nilang stocks. Yan. Otherwise, kung hindi daw nila tataasan ngayon, mawawalan sila noong tinatawag nilang replacement cost o yung pang-replace na pera na kinakailangan nilang magamit sa pagbili uli ng supplies. Crisis kasi meron nga namang gulo sa gitnang silangan. Kaya lang, ang ating lambing na lamang dyan sa mga oil companies na yan,
Sabagay, trabaho na naman ng mga senador at trabaho na ng trabaho na naman ng SEC yan at saka of course nitong may oversight committee naman, may oversight function naman ng ang Senado at Kongreso. Kung alamin kung talaga bang yung libro nitong mga oil companies na ito, talaga bang gaano sila malulugi kung ang kanilang kasi sobrang taas di ba? Maiintindihan natin yung replacement cost, kaya lang bulag naman tayo kung bakit ganun kalaki, ganun kabangis sila magtaas. Ha? At araw-araw ay tumataas. 'Di ba? Baka kasi mamaya with all due respect at naintindihan natin negosyo yan. Baka mamaya kasi pinasasakay lang tayo dun sa tinatawag na replacement cost. Baka naman mamaya yan wag naman sana baka pagsasamantala na yan. Ha? Baka yan sinasabi replacement cost pagkatapos sinasamantala na yung demand, na mataas ang demand. At pag mataas ang demand, wala kang at kukunti ang supply, ay talagang wala kang choice kundi bumili kahit mahal, hindi ba? Kaya dapat silipin dapat silipin itong ating mga mambabatas ng DTI, of course, ng Department of Energy, kung totoo bang pagka hindi nagpatupad ng replacement cost itong mga oil companies na ito, or anybody from the energy sector, mamamatay ang industriya. Pwede namang may replacement cost, pero huwag naman sanang sobrang laki at sobrang taas. Dahil ganoon din naman Sipin ninyo, kung mataas ang inyong replacement cost na ipinapatong sa mga produktong petrolyo, kung wala na rin namang makabili sa inyo, at wala na rin ngayon pag lumabas ka ng kalsada, talagang maluwag Ang problema, pag luwag ng kalsada, pag konti ng mga nasasakyan, pag dami ng stranded. Pag dami ng walang masakyan sa araw-araw. Dahil nga, hindi na kaya ng mga jeepney driver at iba pang mga public utility vehicle ang mamasada. So sobrang taas isipin ninyo. Magkano na ngayon ng diesel? Diba? May mga 130, may 125, iba-iba sinasabi nga nung iba, kung dati ang atin hong paboritong bilhin, kung tayo may kaunting budget sasakyan diesel di ba? Ganyan ang labanan dati. Ano ba yung sasakyan mo? Diesel yan. Ano yan? Matipid yan. Ngayon wala na. Di ba? Kung pwede lang mamasada sa EDSA yung kabayo, simula Pasay Rotonda hanggang Balintawak sigurado. Di ba? Nasaan na may mga kalesa dito? Bakit wala na? Yung mga kalesa nga, baka po pwedeng magkaroon ng kalesa lane. Di ba? MMDA, tingnan nyo nga, baka po pwedeng magkaroon ng special kalesa lane sa mga pangunahing lansangan natin. Na? Magandang ko yan, magandang option yan. Ang dami na magkakalesa riyan sa Maynila Di ba? Malabo, Nabotas, may mga magkakalesa riyan baka po pwedeng special kalesa lane, di ba? Mga kalesa ngayon ang ganda pa niyan. It's gonna be a tourist attraction, di ba? Isipin mo kung may kalesa lane sa EDSA, di ba? Ay, nako. Subukan natin, malay nyo ba? Wala na isipin sa mahal na ito ng gasolina. Anong gagawin natin? Di ba? Sa mahal ng diesel. Electric vehicle alam nyo naman yung mga ganyang klase pang mayayaman lang din yan hindi ba? So, baka po pwede At sana Metro Manila Council panawagan ito sa inyo inyong gawin uling walkable, safe ang mga pangunahing lansangan ng Metro Manila, lalo na yung mga tributaries na pwedeng daanan, mga looban na pwedeng pasukin kahit ikaw ay nakabike o naglalakad, kahit 10 oras ng gabi. Diba? Together with the MMDA, AFP and other law enforcement agency, yung police visibility, hindi lang police, marami naman mga force multiplier, di ba? Kasi ang Pilipino yan kayang-kaya niya maglakad.
Kahit malayo, Mowatok Makati, kung talagang kalalakarin ng Pilipino yan, kayang-kaya yan eh. Ang problema nga, lalo pag alanganing oras ng gabi, matatakot ka rin. Lalo kung ang mga dadaanan mo, mawalang galang na, may mga nakahubad, may mga lasing, may mga, wala, hindi ka naman maglalakad. So make our street, ano ang ating suggestion? MMDA, MMC, make our street walkable, mas walkable, safe, 'di ba? By installing many police outpost, i-activate ng mga barangay bantay bayan, 'di ba? Mga barangay tanod. Police visibility kahit na 10 oras ng gabi dapat may nagpapatrolya, hindi lang sa mga kanto-kantong nakatambay. Dapat nakikita talagang nagyayaot pa rito, nagwawangwang. Para yung ating mga naglalakad makampante na walang gagalaw sa kanila. Ipagbawal kung maaari. Metro Manila Council, ipagbawal maaari muna yung pagtambay sa labas ng bahay na nakahubad. Ipagbawal muna ang paglalasing sa kalye. Ipagbawal muna ang di ba? Hindi. Well, kung kinakailangan uling mag-curfew, bakit hindi natin subukan? Metro Manila Council, curfewin uli ninyong Metro Manila para yung mga wala namang ginagawa sa kanyang patambay-tambay at nag-aabang lang na mabibiktima, na maaagawan ng cellphone, mahahaklitan ng kwintas, pumundo sa bahay. Para yung mga gustong maglakad, dahil nagtitipid sa pamasahe o talagang walang masakyan, hindi magigitla sa kalye. Di ba? So yan ang ating suggestion. At yung mga oil companies, magkaroon kayo ng sana, kaya naman ninyo libreng sakay. Part of your corporate social responsibility. Wala akong nakikita pang mga oil companies, o yung mga, of course, kasi yung mga kuha naman yung mga nakikita yung gasolinahan, mga kuha naman yan hindi naman, iba-iba ho ang may prangkisa niyan, iba-iba ang may-ari niyan Pero kahit na, di ba, yung punong tanggapan, punong kumpanya, nitong mga big three na ito lalo na, magkano kayo, mag-corporate social responsibility kayo, libreng sakay. Wala wala tayong nakikita. At saka yung mga nagnakaw ng flood control, hindi ako makakamove on talaga riyan. Kung nakamove on na kayo, pasensya na kayo, hindi tayo makakamove on dyan. Kayo mga magnanakaw ng flood control fund, anong konsensya meron kayo ngayon? Sa hirap na ito ng buhay, sa hirap na ito ng pinagdadaanan ng ating mga kababayan, lalo na ng mga driver, tatahi-tahimi kayo, wala man lang kayong partisipasyon Di man lang kayo nag-aambag sa paghihirap ng tao. Bawas-bawasin naman ninyo yung inyong mga ninakaw, mga tinamaan kayo ng kulog. Baka po pwedeng ipamigay naman ninyo. Oo. Kailan nyo ilalabas yan? Pag panahon ng kampanyahan? Para ang mga tao bilhin na naman ninyo ang boto? Balansyado! 5:57 ng gabi o 5:58 na. Nasaan si Noche? Ganda ng pagkakahilig mo riyan. Nasaan ba yan? Poste ba yan? Noche, nasaan ka? Ito na ang ating winner sa Malacash promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Yes, Henry. Saan ka mamimigay ng maleta? Ayan, ayaw nila tayo gayahin. Dapat gayahin nila tayo. Araw-araw tayong namimigay ng ayuda. Ayan, sa ating Pero in fairness, Henry, maluwag talaga yung kalsada ngayon dahil wala masyadong bumabiyahe ng jeep. Yung papuntang Cavite galing ng Baclaran. Kaya yung mga pasahero, magaling dito sa may Las Piñas, naglalakad na lang sila hanggang 10 sa may dahil sa piraso lang ng pati, sumasakay sila ngayon, nilalakad na lang sila, habang sa walang jeep. Ayan kita mo, dyan sa kinalalagyan mo, wala, nakakailang minuto na, wala ako nakikitang jeep na namamasada. Wala. Talaga, madalang yung mga papuntang GMA, Marinas, kaya madalang yung
yung sumasakay ay yung bumabiyahe ng jeep. Pero bukod dyan, Henry, habang tayo nagpapahinga dito sa isang fast food chain, meron tayong isang silapisan na customer sa loob. Pilipina po, na kayo po, kaya kayo po, ayan. Ito po, hinata ko na agad. Hinata ko na agad dito palabas ng isang fast food chain. Dito ka. Kaya siya na kayo ko ay nagdadasal na mapili mo. Eh, biglang napili mo naman. Ito, ano pangalan nila? Ano pangalan? Ayan, ayan. Ayan. Saan ang ano mo? Saan ang uwi mo? Sa Liban po. Sa Liban, sa Bacoor. Madalang ko sumasakay. Madalang ang mga jeep. Anong masasabi? Nga po, kakataas ng mga pamilya ngayon. Mas muna ng mga masasabi sa biyahe. Kataas ng pamasak ng gasolina. Ang mga nagtitipid na ng iba. Lalakad na lang. Ano ba ang ginagawa mo sa bahay? Ako nagtitinda kasi nag-grocery ako. Punta ako sa medallion. Sa medallion na ako. Sige. Sa mainit, nilenda muna. Okay, siyempre, hindi ka na namin nakabalahin pa. Sino ang kilala mong anchor ng DJRH? Si Dr. Ningpo at saka si yan, followers ko po ako sa DJRH. Yun, dahil followers ka, bibigyan ka na kagad namin ng 1,000. 1,000 pesos. Ayan. At hindi lang yan, ha? Meron pang MX3 dahil ito pala, Henry, nagtitinda siya magdamag. Edi pampalakas ng resistensya, tama-tama yan. Pampalakas. Ayan. Ayan. Makakatulong talaga yung MX3. Data, hindi lang yan, ha? Meron pa tayong medium component, hatid ng alagang mga asahan. Ayos! Ito lang yan. At mabibili ito sa inyong suking tindahan sa appliance store nationwide. Ayan. Siyempre, sagad na natin. Habang ikaw ay umaalis ng bahay, isuot mo yung DCRH, ha? Yun! At ang payong! Ang mahiwagang payong! Ang Rolls Royce. Yan. Ito yung nakalagay sa Rolls Royce. At saka, teka, yung nasa likod mo, dito mo ba yung nasa likod mo? Yan nasa likod mo, nakikita mo ba yan? Yung bakanting loting yan, ibigay mo na kay ate. Ito, hindi amin to. Ibigay mo na sa kanya. Patituluhan. Patituluhan mo na yan. Patituluhan mo na. Ikaw na bahala magpatituluhan. Wag mo lang isasama yung post. Yung poste, wag mo isasama. Hindi atin yan. Hindi atin to. Hindi natin pwede isama yan. Mayayari tayo. Okay, ano ba sasabi mo sa DCRH? Sobrang thankful po ako sa DCRH at saka sa mga bumubuo ng DCRH at saka kay Catherine at saka kay Mr. Henry Uri at saka sa MX3 siyempre dahil sa mga binigay nila sa akin. Hindi ka expect na mananalo ako sa lalong hindi mo ine-expect siguro na mananalo ka ng lote. Oo nga po Loche, ha? Puntahan niya dito bukas, ha? Ganyan tayo kagalan. After Holy Week niya lalakarin yung titulo nito. Akala ninyo mga kababayan, ganyan kami kagalantin ni Noche kasama ang MX3. Huwag niyo gayahin yung mga buhaya na hindi nanginginig. Ang lahat ng madadapuan ni Noche pamimigay na namin. Iyan, ito. Siguro yung bakal nito, mamaya kunin mo na. Okay, so para naman sa gusto nga manalo po ng 1,000 pesos na natili nakatutok sa DCRH, malay nyo naman na kayo na ang susunod na maswerte manalo sa aming DCRH Malakas Promo. Siyempre, kasama ang MX3 dahil dito sa MX3, dito ako believe. Ako naman si Aris sa 27 na notikakas DCRH, una sa Pilipinas. Thank you, Noche, with MX3. At, hindi. Yung bahay, yung lupa. Si Noche na bahala dyan. Marami namang kilalang land grabber si Noche dyan sa Las Piñas. Balansyado. 6:04. We'll be right back after the break.
This time check is brought to you. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Prito ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi,
mas pinalakas at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Pickleball as a sport, it's really a social sport. Hindi ko na siya matanggal sa isip ko. Like yung sound of the ball hitting my paddle, yung enjoyment and satisfaction na nakuha ko na I can hit the ball pala kahit hindi naman ako athletic. Hindi lang yung you're out there to destroy the opponent. Parang ito, more on let's have fun, let's have a social gathering, let's have this community. So I'd like to encourage everyone to try pickleball. I know on social media marami nagsasabi, ano ba yung pickleball? Trend lang ba yan? I don't think it's a trend. I think it's here to stay. Hopefully, baka ikaw na yung next pro player. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. May mga sumisigaw din ho ng wealth tax o wealthy tax. Kumbaga yung mga mayayaman ay itatax ng malaki. Ako naman, ang sigaw ko ay politicians tax. Di ba? Yung mga politiko, lalo na pag mga congressman na sangkot sa flood control anomaly, pag yan ang mga bumili ng sasakyan, sumakay ng eroplano, kumain sa restaurant, bumili ng sapatos, bumili ng ano man ang bibili ng mga yan. Dapat ang tax ng mga yan ay 80%. I-tax ng malaki ang mga yan. Di ba? Oo. Siyempre, kung yung mga yan ay bibili ng ganyan at malaki ang tax, gagamit na naman ng dami ang mga yan. O i-trace natin kung saan ang gagaling ang pondo at sino ang patron nung dami nila. Malalaman natin yan, di ba? Kasi hindi natin mabawi nang basta-basta yung sinasabi nung 18 nagpakilalang bodyguard Marino ni Saldico. Umaabot sa 805 billion.
out of 1 point something trillion na galing po sa flood control fund. Hindi naman natin agad-agad mababawi yun eh. Pero kung papatupad tayo nung, di ba, politikos tax, ha? Di ba? Okay, kung ayaw nilang tawagin politiko o politician, public servants na. O yan, baka gusto nila tawagin sila mga honorable tax siguro. Pwede. Di ba? Pag sila ang bibili ng anuman isagad natin sa 80%. Ang babawiin nating buwi sa kanila. Di ba? Wala hindi isipin ninyo. Ilang jeepney driver at ilang mga ordinaryong Pilipinong mahihirap. Ang ngayon kinakailangan maalalayan sa dami nung ninakaw nilang yon. Wala man lang tayong naririnig sa mga tinamaan ng kulog na yan kung anong plano nila sa buhay. Ha? For sure yung mga yan ngayon pa lamang nasa ibang bansa may marami na mga nagbabakasyon na nagpapalamig kasama kanilang mga pamilya. Di ba? Habang tayo rito nagdurusa. Tayo mga middle income earner, mga ordinaryo manggagawa, tayo na naman ng magi-Abril na naman. Madadala naman tayo Oo, di ba? Yung income tax return na natin, kailangan na naman natin i-file. Kailangan na naman natin magbayad ng buwis. Ha? Sipin ninyo, tayo ang magsasubsidize sa mga mahihirap nating kababayang apektado ng crisis. Habang yung mga damuhong yan yung ating nauna ng mga tax ninakaw, kailangan mangutang, babayaran natin, masubsidize yung iba. Diba? Sus Maria Joseph na buhay ito ng mga Pilipino. Balansyado! Ay, talagang nakakapaghinampuho ito. Kaya sana, yan yung pag-isipan ninyo, yung mga policy maker natin. Ha? Patawan natin ang buwis na hanggang lalamunan itong mga nagnakaw ng pondo ng ito. Na pag sila ang bumili ng mga kung ano-ano, lahat ng kanilang kilos, lahat ng kanilang galaw, bawian natin sa tax. Itong mga ito, identified naman naririyan naman siya, di ba, lumabas na naman ng report kung sino-sino yung mga yan di aamin, siyempre, sino mga kriminal ang umamin. Balansyado! Lalo na yung mga kriminal na yung mga haraga na yan na walang konsensya. Tingnan mo na. Wala ba? Sige. Ito pala. Yung anong tawag rin yung mga ambulansya at saka yung mga, makinig kayo ambulansya, police car, ano pa ba? Yung mga emergency response, mga sasakyan ng MDR, RMO, bla bla bla, lahat, fire trucks, police vehicles. Huwag niyong ikakatwira ng mga, lalo na yung mga LGU concerns na kapag kami nagpasundo sa inyo ng ambulansya, may nagsabi sa inyo ng ambulansya, ang ikakatwira ninyo ay walang gasolina. Sapagkat mismong Malacanang ang nagsasabi, hindi po pwedeng ikakatwira na walang gasolina. Top priority yan. Kailangan lagi may gasolina yan. Lalo na yung ambulansya. Hindi po, baka mamaya may sakit dyan sa mga lugar ninyo. Tatawag kayo doon sa munisipyo, tatawag kayo kung kanino, manghihiram ang ambulansya, may emergency. Ang isasagot sa inyo, walang driver, walang gasolina. Iparating ninyo sa amin at lalagartuhin natin yung mga yan. Hindi po pwede yung ganon. Yung lalo na kung ambulansya, hindi po pwedeng walang gasolina. Balansyado! Samantala, 6:18. Mahirap yun. Hindi sa clown itong crisis na ito ang kalusugan ng tao inyong pahihirapan. Mga ambulansya, makinig kayo yung mga nagme-maintain ng mga LG ng mga ambulance. Samantala, panawagang buwisan ng mayayaman kinukonsidera, pero iyan na nga, mahirap pa ipatupad ayon sa DepDep o NEDA. Yung aking panukala. Hindi lang mayayaman, isama ninyo yung mga politiko, yung mga tumalpog ng bilyon-bilyong pondo ng flood control project. Mahirap naman. Sabihin nyo, hindi naman natin agad masasabing sila ikon. Dahil yung mga yan, siyempre, may due process O di, ang gawin na lang natin, sigurado namang mapipera. Basta,
senador, congressman, mga halal, mga opisyal, mga nakaupo. Sigurado namang maraming kwarta yung mga yan. Hindi lang yung mga mayayaman. Mayayaman din naman yung mga yan syempre. Pero yung mga politiko, gawin nating 80% ang kanilang buwis para makabawi tayo sa kanila. Let Narciso, let. Iginiit ng Malacanang na lahat ng opsyon at mga mungkahi ay ikinukonsidera ng pamahalaan sa pagtugon sa epekto ng mataas na presyo ng langis kabilang ang panukalang wealth tax. Ginawa ni Palace Press Officer Claire Castro ang pahayag matapos sabihin ni dating NEDA Chief Winnie Monsod na mas makikinabang ang mayayaman sa suspensyon ng excise tax sa langis kaysa sa mahihirap. Ayon kay Castro, natanong rin si Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan tungkol sa bagay na ito at sinabi niyang ang pagpapatupad ng wealth tax ay matagal lang itinuturing na pangarap ng mga ekonomista dahil maaari nitong mabawasan ang konsentrasyon ng yaman. Pero aminado rin ang pamahalaan na hindi ito madaling ipatupad. Ayon sa ahensya, bagamat makatutulong ito sa pagbawas ng agwat ng yaman, napatunayang mahirap itong ipatupad at may limitadong kita sa ilang bansa tulad ng Germany, France at Sweden. May posibilidad din anya na magdulot ito ng capital flight lalo na kung ipatutupad sa panahon ng krisis. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Let. Samantala, ang Department of Energy kinastigo sa mabagal na paghahanap ng mabibilhan ng langis. Balita mula kay Raymond Paz. Raymond. Nababagalan pa rin si Senador Sherwin Gatchalian sa pagkilos ng Department of Energy upang maghanap ng mga bansang alternatibong mabilhan ng langis habang sarado ang Strait of Hormuz dahil sa giyera sa Middle East. Sa hearing ng Protect Committee na kanyang pinamumunuan, sinabi ni Gatchalian na nakadidismaya na wala pa rin mailatag ang DOE na definite na kausap nila para sa supply ng langis. Ito ay bilang tugon sa kahilingan ng mga oil companies na tulungan sila ng gobyerno para sa government-to-government procurement dahil marami na sa mga bansa na maaaring mabilhan ng langis ang nagdeklara na hindi na sila magbibenta. Sa report ng DOE at PNOC, may tiyak ng supply na darating mula sa Japan at patuloy ang kanilang pag-usap sa mga bansang India at Amerika. Si Secretary Sharon Garin ay wala sa hearing at sa kinatawan ni na Undersecretary Wimpy Fuentebella at iba pang opisyal ng DOE at PNOC. Narito si Senador Sherwin Gatchalian. Kailangan namin ng tulong. No? So hinahanap ko anong tulong ang ginagawa ng DOE at PNOC. Yun ang aking punto. No? Kaya parang wala akong nakikitang nakalatag na gagawin ng gobyerno para magkaroon tayo ng additional supply. No? Lahat ito mga plano pa lang, nag-send out tayo ng letters. I want to see firm negotiations or advanced negotiations. Kailangan. Ito si RH28, Raymond Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Raymond. Yun ang sinasabi rin sa atin ni Senator Sherwin Gatchalian kagabi, hindi ba? Na wala ngang firm commitment. Government to government. Pero wala silang masabi kung may sumagot na, kung may nag-commit na, kung kailan darating sapagkat pinakamahina ay 15 hanggang 20 araw bago makarating dito ang anumang kaangkatin nating langis galing sa halimbawa yung sinasabing Russia, Canada, US, Middle East. 15, 20, 30 days yan bago makarating dito sa Pilipinas. Hindi ba? Paano yan? Kung meron na lang tayong more or less sa 40, 45 days. Kasi dapat magdudugtong yung pagkaubos saka yung pampuno o pangdagdag. Pagka hindi tayo nakapagparating within that period of time. Talaga naman. Malaking kwan yan. Malaking perwisyo yan. Sa ekonomiya sa pangkalahatan, hindi baga? Balance. Kaya tama ito. Sige, suportada natin dito si Senator Sherwin Gatchalian. Sa pagkalampag dito sa DOE na ito na siguruhin ninyo. Mahirap, pero hindi po pwedeng hindi kayo maglalatag ng konkretong plano at solusyon.
Samantala, yun daw hong mga public assistance program ng Kamara ay nadagdagan pa sa ilulunsad na suporta sa Bayan Desk. Melky Regunan, okay. Ang suporta sa Bayan Desk ay Centralized Public Assistance Program na magkasamang isinusulong ni na House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos ng Ilocos Norte. Ayon kay Marcos, sa suporta sa Bayan Desk, tatanggapin ang mga kinakailangan tulong ng mga mamayan para mabilis na maiparating sa mga concerned government agencies. Sa sistema, tatanggapin, ipoproseso at i-coordinate sa mga partner government agencies ang mga papeles na kailangan na mahumihingi ng tulong. Sabi ni Marcos, layunin ng programa na agad na maaksyonan ang mga kailangan na tulong at papeles kasabay epesyenteng public service. Una nito ang Public Support Program ng Kamara ang nagsisilbing central access point kung saan ang mga tulong na dinudulog sa mga opisina ng mga mambabatas ay kino-coordinate sa mga government agencies para agad na maaksyonan. Ako si Milk Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Suporta sa Bayan Desk. Parang SBD yun, ano? Ano ba yan? Speaker Boji, di ba yan? Diyos, ha? Malikot ang utak mo, ha? SBD, suporta sa Bayan Desk. Speaker Boji D. Pagka pinalitan natin, di ba? SBD yun eh. O pwedeng Speaker Boji D. Ito may naisip ko lang. Samantala, nakadakdang pag-ban sa Roblox. Ano ba yung Roblox? Sa Biyernes Santo, ipinagpaliban ng CICC. Kaya tayong laro-laro, ano? Balita mula kay Val Gonzalez. Val! Henry, mula sa original na planong April 3, Holy Friday, ay pinagpaliban ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa Abril 10 ang planong i-block sa internet ang Roblox online game. Sa abisong inilabas ng CICC, ang pagpapalawig ay kasunod ng formal na liham mula sa Roblox Corporation para kina DICT Secretary Henry Aguda at CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso. Ayon kay ASEC Paraiso, bibigyan ng DICT at CICC ng pagkakataong mapakinggan ang panig ng mga executive ng Roblox Corporation sa serye ng itinakdang high-level meetings na gagawin sa Abril 7, 8 at 9. Una ng hiniling ng CICC sa National Telecommunications Commission at mga telecom companies ang nationwide access ban sa paglalaro ng Roblox. Kasunod ng reklamong nagagamit na ang nabanggit na online game sa iba't ibang krimen, kabilang na ang sexual predation, grooming, child exploitation at recruitment sa karahasan. Sa sulat na ipinadala sa DICT at CICC, nangako ang Roblox na handa raw nilang talakayin ang mga reformang pangkaligtasan at tiniyak ang buong pakikipagtulungan sa mga otoridad ng Pilipinas para tugunan ang mga pangamba ng mga magulang sa kapakanan ng mga minor de edad na mga Pinoy. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Hindi daw naman pala Diyos yun, Speaker Boji. Senator Boji, di daw yung kayo. Sari-sari kayo, ha? Oo, ha? Masari-sari kayo. Samantala, ilang mga taga-Department of Agriculture pinagpaliwanag ni Senator Kiko Pangilinan sa isyu ng importasyon ng sibuyas. Balita mula kay Grace Ansano. Grace! Dumalo ang maraming mga magsisibuyas sa iba't ibang sulok dito sa Pilipinas na mga pangunahing probinsya na nagbebenta at nagtatanim nga bilang local producer natin sa bansa ng sibuyas. Pangunahin dito ang mga magsisibuyas sa Nueva Ecija, Occidental Mindoro at Pangasinan. Iisa ang kanilang kahilingan na sana'y hindi raw isinasabay ang importasyon ng sibuyas sa panahon ng pag-ani. Labis nilang pinagtaka kung bakit ngayon nakikita pa rin sa mga merkado ang mga imported gayong panahon na ito ng pag-ani. Sa ngayon kasi, umaabot na sa 22 pesos na lamang kada kilo sa farm gate ng sibuyas sa Occidental Mindoro. Bagay na hiniling ng Senador Francisco Kiko Pangilinan bilang chairman ng Committee on Agriculture and itong committee ba na sana'y kanilang mabigyan pansin at ibigay sa kanila ang datos sa isang inquiry. Kinakailangan nga raw na magkaroon ng mahalagang datos at report ang Department of Agriculture para makagawa sila
ng mahuhusay na mga resolusyon para matulungan ang ating mga magsasaka. Yan ang ating update. Ito si LS25, Grace Vera Santano, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Grace. Samantala, naka-greenhouse na marijuana. Kinumpis ka ng mga otoridad sa Tuba, Benguet. Si Romy Gonzalez. Romy. Binunot at kinumpis ka ng mga otoridad ang siyam na pong puno ng marijuana kasabay ng pinatupad na search warrant ng mga otoridad sa loob ng isang greenhouse at paligid nito sa Sitio Duban, Barangay Kaponga, Tublaya, Benguet. Ang naturang mga marijuana at tanim na marijuana ay nagkakalaga ng 18,000 pesos. Ang operasyon ay pinatupad ng Benguet Provincial Drug Enforcement Unit, Tublay Municipal Police Station, 2nd Provincial Mobile Force Company, Benguet Regional Intelligence 14, PBEA CAR. Ang cultivator ng naturang mga naka-greenhouse na marijuana ay nauna nang nahuli nitong March 12, 2026 sa ikinasang bypass operation sa Tublay. Ito'y nakapiit na sa Benguet Provincial Jail. Subalit inamin nito na nagtanim siya ng naturang marijuana sa loob ng greenhouse sa kanilang bahay. At sinabi niya na gagamitin lamang niya ito na panggamot sa kanyang tatay na mayroong cancer at sumasailalim sa dialysis. Sinabi niya na nagtanim siya ng marijuana nito lamang December 2025 at galing ang similya ng marijuana sa Bacon, Benguet. At sinabi niya, inamin niya na wala ng ibang lugar na pinagtamnan niya ng naturang bawal na tanim na marijuana. Ito si I-41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Romy. Samantala, war materials. Na-recover naman ang AFP ng Southern Luzon Command. Benji Antioquia. Benji. Yes, Ramang Henry, magandang gabi. Nakarecover ang tropa ng pamalaan ng war materials na naganap sa sagupaan sa pagitan ng Terrorist New People's Army NPA sa bahagi ng San Jose Occidental, Mindoro. Sa report ni Lieutenant General Balauro, mula sa 203rd Infantry Brigade, nagsagawa ng focus military operations ang mga elemento ng 1st Infantry Battalion, kabilang ang 5th Scout Ranger Battalion sa Sitio Danlog, Barangay Monteclaro, nang magkaroon ng enkwentro ang grupo ng NPA at militar. Sa isinagawang pursuit operation, bawi ang isang M653 rifle, isang short magazine na may 7 bala, isang rifle scope at isang backpack na naglalaman ng mga personal na kagamitan. Ayon naman kay 203rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Melencio Ragudo, ang nasabing enkwentro ay nagpapagitan sa patuloy na tagumpay ng pamalaan mula sa isinagawang focus military operation sa Occidental Mindoro. Yan ang report mula dito sa lalawigan ng Quezon. Ito si Benji Antioquia, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Benji. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Kring-kring na! Krisha Ann Gumaro ng Pasig City. Krisha? Hello? Good evening po. Good evening. Okay. Ano ang himpilan ng radyo na una sa mga taga-Pasig, una sa mga Pilipino at una sa Pilipinas? DZRH po. Thank you, Krisha. Salamat! Nanalo ka ng 500 pesos. Ang tabayanan ng tawag ni Diyosa. Thank you! Balansyado! Yan na po ang kalipunan ng mga balita at talakayan sa Balansyado. Lagi nating habilin sa ating lahat. Kung gustong umasenso sa buhay, huwag gagawa ng masama sa kapwa. Bagkus gumawa ng mabuti lagi, sapagkat ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Tumulong sa nangangailangan, lalo na ngayong may kahirapan ng buhay. Help is wealth. Pangalan po ni Karen Oyong, ako si Henry Uri. Balansyado! Ay hatid sa inyo na